Hi guys! Kamusta na kayong lahat dyan? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. So guys, usapang life tayo, no? Kasi lagi ko naman i-share sa inyo yung life ko. Ang life ko guys, para bang paikot-ikot lang. Minsan nakakapagod na rin sa totoo lang. Na parang nag-abroad ka, magpadala ka ng pera sa Pilipinas, magpasok ka ng pera sa bangko, yung matitira, pambili mo ng pagkain mo. Parang ayun yung circle ng life ko guys. At saka dumating na yung point na parang naisip ko na parang ganun na lang, ang tagal ko na sa ibang bansa, pero yung utak ko is parang ganun na lang yung routine ko, na sa tuwing magsasahod ka, padala sa Pilipinas, padala sa bangko, yung matitira, pangkain mo. Tsaka parang nafe-feel ko na parang wala akong nagagawa para sa sarili ko. Yung para sa akin na yung gusto kong gawin talaga, na gusto ko kasi talaga mag-travel guys, sa totoo lang. Tsaka 100% naman talaga magagawa ko talaga mag-travel. Why? Kasi dalaga akong nag-ibang bansa, pumunta sa ibang bansa, wala akong asawa at anak sa Pilipinas. At 100% guys na magagawa ko yun. Pero hindi ko siya nagawa. Why? Kasi kalahati ng sahod mo kailangan mong ibigay sa Pilipinas, yung kalahati kailangan may savings ka, wala nang natitira sa'yo, empty na. So dumating yung point na parang naisip ko, ay stop na ako. Gusto ko naman isipin yung kinabukasan ko, kung anong mangyayari sa akin pagtanda ko, at gano'n. Talaga sa totoo lang, gano'n talaga utak ko. Tapos noon, pag hindi kasi ako nagpapadala, inaaway ako na Ate Liesel. Yes, inaaway niya ako ng punggacious. Tinatantad niya ako ng mga salita. Pero pag inaaway niya ako, talagang bahala ka sa buhay mo. Sinasabi ko sa kanya. Sa totoo lang, minsan nag-aaway din kami na Ate Liesel, lalong-lalo na sa pera. Kasi si Ate Liesel kasi talaga ang lahat sumasagot, lahat gumagastos, lahat. Siya talaga ang monthly nagpapadala nun. Kasi ako, dumating na yung time na nag-stop na ako. Nag-stop na ako magbigay ng pera sa kanila. Sa Ate Liesel lahat. Siya talaga yung sumusuporta. Talaga guys, totoo ang breadwinner, no? Alam niyo ba yung breadwinner? Sandwich generation. Totoo yun guys, 100%. Lagi na pupunta yun sa panganay. Tsaka sa pangalawa minsan, no? Pero pag wala yung panganay, wala nang maibibigay, na pupunta sa pangalawa. Ganon. Totoo yung guys, no? Yung panganay yung pumapasan sa problema ng family. Hindi nyo alam ang pagiging breadwinner guys, kasi minsan hindi tayo pare-parehas ng buhay. Hindi nyo alam yung nararamdaman ng mga breadwinner, kasi hindi kayo yung tao na sa tuwing may problema, kayo ang takbuhan. Sa tuwing walang pera, kayo ang hinihingan. Kasi sinasabi nyo lagi kami ang may pera. Hindi po yan totoo guys. Ano na lang mangyayari sa amin kung nawalan kami ng trabaho sa ibang bansa, wala kaming sources of income. And this is the point na iba yung utak ng mga Pilipino sa Pilipinas sa utak nating mga nasa abroad. Kasi yung utak ng mga tao sa Pilipinas is puro pera, abroad ka, pera, monthly pera na lang. Yung every month na lang ba na akala mo, uy, Merry Christmas naman, Happy New Year, Pasko na, wala ka magpapadalo dyan. Sa totoo lang, nakaka-explode siya ng utak. Wala kayong alam kasi wala kayo sa status ng mga taong nasa ibang bansa. Minsan guys, alam nyo, nadidrain din kami, napapagod din kami sa totoo lang. Yung para bang sasabog yung utak namin. Kasi sa tuwing may problema is kayo ang bagsakan ng problema. Pero pag kayo ang nagkakaproblema sa ibang bansa, wala kayong bagsakan ng problema kasi alone kayo. Yung mga taong binibigyan nyo ng pera, wala silang pakialam. And this is the reality. Minsan may mga taong nagsasalita, ganyan kasi kayo magsalita kasi nasa ibang bansa kayo. Lagi nilang idinadahilan yung ibang bansa. Diyos mio. Hindi nyo ba alam? Nung nagpunta kami sa ibang bansa, naghirap kami 100%, sobra-sobra. Alam nyo ba ako ang paghihirap namin para lang may makain kami guys. Tapos pag pumunta ka ng ibang bansa guys, hindi ka automatic residence visa dyan. Hindi ka automatic, may ID ka na, may insurance ka na, kailangan mo munang magpursige para makaano na yan. So, ayun kasi mga tao, tingin nila magaan yung buhay sa ibang bansa kasi wala sila sa fit nating mga nagtatrabaho dito sa abroad. Try nyo iparana sa
iparanas sa kanila yung mga naranasan mo sa ibang bansa. Tignan ko lang kung hindi aayaw yan. Kasi guys, kung tamad ka na nga sa Philippines, pumunta ka pa sa ibang bansa. Para what? Mag-enjoy, mag-travel, kumain sa restaurant. Hello! Trabaho ka. Hindi uso yung mga ganyan. Ang mga tao, pag may masarap silang mga pagkain, syempre nagtatrabaho sila. Ano yan? Pag nandito ka sa Brazil, nakaupo ka lang dyan, bibigyan ka ng gobyerno ng $1,000, $2,000 monthly. Hello, wala pong ganyan. Walang easy blessings ngayon. Kung gusto nyo ng blessings, magtrabaho kayo, magpursige kayo, magbanat kayo ng buto, Diyos mio, tsaka age, yung edad, Diyos mio, age doesn't matter sa pagtatrabaho kung gusto niyo magtrabaho. Pero kung ayaw niyo magtrabaho, maraming dahilan, di ba? Ang tao kasi guys, kung gusto mo magtrabaho, may may paraan yan. Pero ang taong ayaw magtrabaho, laging may dahilan at 100% totoo yan.